ilang kongresista ang mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos kaugnay sa charter change. Lahat naman ng gagawin ng mga Duterte, papalagan niya mga kongresista, meron pa bang bago dyan? Oh. Pinuna rin nila ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa prayer rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change sa isang prayer rally sa Maynila kagabi. Pero kahit sabihin daw ng mga kongresista na economic provisions lang ang kanilang gagalawin, hindi raw malabong pati term limits ng mga politiko ay pakialaman nila. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong pahabain ang termino nila. Wag ninyong pumayag na mangyari. Ang mga banat na yan ng dating Pangulo, pinalagan ng House leaders. It's very clear, it's in black and white that we're only dealing specifically with the economic provisions. We have never discussed a single thing about anything na political, extension of terms. Sinabi po natin ang political chacha. Yan po sinasabi nila dito, no? Hindi naman daw patungkol sa politika lang papalitan sa chacha, kung hindi economic. Alam nyo po, you cannot blame the people. You know why? Marami siguro sa mga tao hindi po naniniwala na sa kongresista, lalong-lalo na po kay speaker. Kasi po, matagal na pong issue yan, chacha na yan, tahimik naman kayo eh. All of a sudden, biglang concerned kayo sa chacha. Kung concerned kayo sa chacha, dapat di ba dati pa? Medyo kaduda-duda. Una, sinimulan nyo ng mali. Nahuli kayo ni Aimee. Nagbabayad kayo sa PI. Okay? May inaabot. Yung pagpapapirma, una, mali. Bigla kayo naging concerned. Dati hindi naman kayo concerned. Siyempre, may issue dito si speaker. So, can you blame the people? Hindi po. Even the former president, even PRRD, you cannot blame him. Na wala silang tiwala sa inyo na talagang ang gagalawin nyo dyan ay economic lang. Show them result. Kasi sinasabi nyo hindi kayo nagpapapirma. Pero saan nag-meeting? Doon sa bahay ni Tambaluslos. Paano maniniwala ang taong bayan sa inyo niyan? Di ba? So we cannot blame them. Kasalanan nyo po kung bakit hindi sila tiwala na economic lang ang gagalawin. It will come when the economy is blooming, when the economy I'm sorry, but even me, I don't believe. economy is better. May mga tao dito kayo. Binatikos din nila ang prayer rally kagabi na para sana kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kontrobersya. Prayer rally daw ito, pero bakit pinupolitika? The personalities who are there should be the personalities who are first and foremost na dapat nandyan na tutulong sa gobyerno para ayusin yung mga problema natin. Sinabi niya, yung mga taong nandiyan dyan ay sila dapat ang tutulong sa gobyerno, hindi yung sila pa yung nagiging cause. Hindi po. Yan po ay reaction. Kasi po, sino bang unang namulitika? Unang yung tinabig yung confidential funds. Huwag po tayong maglokohan. Ayos naman po ang Uniteam eh. Okay naman sila eh. Sino ba ang sumira? Siguro, sir, masagot nyo, sino ba ang sumira sa Uniteam? Sinimulan si Sara eh. Normal magre-react. Ngayon, sinisilip ang SMNI na kung saan nandoon si Tatay Digong, imposible namang hindi mag-react ang taong bayan. Tapos sasabihin nyo, dapat silang nag-aayos ng unity. Hindi, nagre-react eh. Ang unang nag-aayos ng unity dapat ay si Marcos at si Tambaluslos. Anong ginagawa? Binakbakan si Sara ng confidential funds, tahimik kayo? Hello? Naglolokohan ba tayo?
Hindi yung dadagdagan pa yung mga political tension. Nagkasasama rin daw sa ekonomiya ng bansa at mga sanay investors ang patuloy na paninira ni Digong sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman daw alam ng mga kongresista ano ang pakay ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko maintindihan tong mga ito. Nasisira. Alam nyo kung saan nasisira ekonomiya natin? Dahil sinira nyo yung Uniteam. Kayo po ang sumira ng Uniteam. Paano nasisira? Biyahe kayo ng biyahe. Sa pagdalo bilang crowd sa nasabing prayer rally. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay President Bongbong Marcos because she is still his cabinet secretary for education. Ayun, yun ang ano. Mag-resign kayo na kaya, BP Sara, bilang yan po kasi sinasabi nila, secretary ka pa rin sa DepEd eh. Mag-resign ka na kaya bilang sa DepEd lang. Vice President wag. Sa DepEd lang. Yan po inaantay namin. Ako gusto ko mag-resign si Sara sa DepEd. Para ipakita mo, hindi na kami sunod-sunuran. Vice President, hindi ako agree mag-resign si BP Sara. Pero sa DepEd, mag-resign siya sa tingin ko, dapat. Kasi itong mga ito, napupuna yung presensya ni Tatay Digong, ni Sara, ni Bongo, ni Bato, nila Robin dyan. At pinupuna na wag naman sana matindi ang banat kay BBM. Naiunawaan ko po yung inyong sinasabi mga sir. Pero kung nag-iisip po kayong mabuti, alisin ko yung picture. Kung nag-iisip po kayong mabuti, kung titingnan nyo, actually, sa aking opinion, medyo kinonsider pa nga ni Tatay Digong, ni Sara, at iba pa yung kalalagayan ni BBM. In a way, bakit kanyo? Very light po ang banat ni Tatay Digong. Pwede niya sabihin bangag. Very light pa nga. Si Sara nagpa-interview pero hindi na nag-speech. Sila Bato, sila Robin, si Bongo, anong sinabi nila? Kaibigan lang si Pastor Kibuloy at mali yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. If you will think really about it and you will really be honest with your opinions and your analysis, sa katunayan, para sa akin, very light pa nga yan. Kinonsider pa rin nila na sila ay nasa gobyerno. Hindi todong bakbak yan. Kasi kung talagang bakbak yan, alam nyo kung gaano kaanghang magsalita si Tatay Digong. Alam nyo ugali din ni BP Sara. Okay? So sana, instead na bumatikos kayong mga kongresista dyan, inisip ninyo. Sana ang nagsasalita niyan speaker. Asan si Tambaluslos? Siya speaker of the house, kayo salita ng salita. Dapat siya ang nagsasalita. Pero sa totoo, napakaswerte nyo pa nga. Siguro, kinukonsider pa rin yung, I don't know kung ang kinukonsider nila, sila ay nasa gobyerno or malayo pa yung July. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Pero as I see it, awat pa ang kanilang mga bibig. Wala lang kasi yung iba dyan, gusto lang talaga makapuna. Pupuna lang at pupuna. Inaasahang sa susunod na linggo, ipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bago mag-Holy Week break ang Kongreso. Umaasa pa rin ang liderato ng Kamara na maipapasa pa rin ng Senado ang kanilang bersyon o RBH 6 kahit pa may ilang mga senador nang nagpahayag ng pagtutol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Itutuloy pa rin nila? Grabe, no? Itutuloy pa rin nila. Talagang desidido sila. Kaya nga,
isa yan sa mga nakikita ko na parang, ano ba yan? Ano ba naman kayo? Obvious na obvious eh. Na talagang may plano kayo dyan sa tsa-tsa na yan. Hindi pa para sa akin as of now, hindi pa ganun kaliwanag kung ano yung talagang plano nila dyan sa economic na yan. Kasi, yun nga, economic provision lang daw babaguhin. Sige, for discussion purposes, economic provision lang. Anong issue? Bakit yung effort ng Congress, lagi silang may press con about that. Lagi silang kung hindi si Pastor Kibuloy ang kanilang bibirahin, si Duterte, lagi may press con. Kung hindi yan, yung tsa-tsa. Diyan na umikot ang kanilang press con. Oh. Duterte, Kibuloy, tsa-tsa. Duterte, Kibuloy, tsa-tsa. Medyo nakakapagtaka lang. Anong meron? Di ba? Pero ako naniniwala ako, darating at darating ang araw, malalaman natin ang katotohanan. Ano ba ang talagang katotohanan? Bakit napaka-interesado nila dyan at pinagpipilitan nila yung tsa-tsa na yan? Kaya lang sana bago natin madiscover ay hindi pa huli ang lahat. Kasi baka may madiscover natin, nasa batas na. Wala na tayong magagawa. Mamaya Prime Minister na si Tambaluslos. Sabi ni Lorena Ambalino, push talaga nila for their own benefit. Kaya nga grabe sa pagpupush eh. Super ang push nila.